Kabanata 10. Kapangyarihan na malutas, ang mga personal na problema. Nais kong sabihin sa iyo ang tungkol sa ilang mapapalad na tao na nakahanap ng tamang solusyon sa kanilang mga problema. Sinunod nila ang isang simple, ngunit lubos na praktikal na plano at sa bawat kaso, ang kinalabasan ay masaya at matagumpay. Ang mga taong ito ay walang pinagkaiba sa iyo. Nagkaroon sila ng parehong mga problema at paghihirap na mayroon ka, ngunit nakakita sila ng isang formula na nakatulong sa kanila na makuha ang mga tamang sagot, sa mahihirap na tanong na kinakaharap nila. Ang parehong formula na inilapat mo ay maaaring makakuha ng mga katulad na resulta. Una, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ng mag-asawa, na matagal ko ng kaibigan. Sa loob ng maraming taon si Bill, ay nagsumikap ng husto hanggang sa tuluyang maabot niya ang mataas na posisyon sa kanyang kumpanya. Siya ay nakahanay para sa pagkapangulo ng kumpanya, at nakatitiyak na sa pag-alis ng pangulo, ay papalit siya sa posisyong iyon. Walang ibang dahilan upang hindi dapat maisakatuparan ang kanyang ambisyon, dahil sa kakayahan, pagsasanay, at karanasan ay naging kwalipikado siya. Bukod dito, pinaniwalaan siya na siya ang pipiliin. Gayunpaman, nang ginawa ang appointment ay hindi siya ang napili. Isang lalaki ang kinuha mula sa labas upang ipalit sa pwesto. Dumating ako sa kanilang lungsod pagkatapos ng pangyayari na iyon. Ang asawang si Mary ay nasa isang mapaghiganti na estado ng pag-iisip. Sa hapunan ay mapait niyang binanggit ang lahat ng gusto niyang sabihin sa kanila. Ang matinding pagkabigo, kahihiyan, ay nakatuon sa nag-aalab na galit, na ibinuhos niya sa kanyang asawa at sa akin. Si Bill naman ay tahimik. Halatang nasaktan, nabigo, at naguguluhan, pero tinanggap niya ito ng buong tapang. Palibhasa'y magiliw na tao, hindi nakakagulat na nabigo siyang magalit, o maging marahas sa kanyang reaksyon. Gusto ni Mary na magbitiw na siya kaagad. Hinimok niya ang asawa na sabihin sa kanila, at sabihin sa kanilang lahat, at pagkatapos ay mag-resign na. Tila ayaw niyang gawin ang pagkilos na ito, na nagsasabing marahil ito ay para sa pinakamahusay, at sasamahan niya ang bagong tao at tutulungan niya sa anumang paraan na makakaya niya. Ang saloobin na iyon ay aminadong mahirap, ngunit siya ay nagtrabaho sa kumpanya ng napakatagal na hindi siya magiging masaya sa ibang lugar, at bukod pa dito, nadama niya na sa pangalawang posisyon, ay maaaring patuloy siyang gamitin ng kumpanya. Lumingon sa akin si Mrs. at tinanong kung ano ang gagawin ko. Sinabi ko sa kanya na ako, tulad mo, ay walang alinlangan na madidismaya at masasaktan, ngunit susubukan kong huwag hayaang pumasok ang galit, dahil ang galit ay hindi lamang nakakasira sa kaluluwa, ngunit nakakagambala rin sa mga proseso ng pag-iisip. Iminungkahi ko na ang kailangan namin ay banal na patnubay, isang karunungan na higit sa ating sarili sa sitwasyong ito. Nagkaroon ng emosyonal na nilalaman sa problema na maaaring hindi natin kayang pag-isipan ang bagay ng may layunin at makatwiran. Iminungkahi ko, kung gayon, magkaroon tayo ng ilang minutong katahimikan, walang magsasalita, at tayo ay umupo ng tahimik sa isang saloobin ng pakikisama at panalangin, ibaling ang ating mga iniisip sa isang salita. Mateo Kapitulo 18 versikulo 20, kung saan ang 2 o 3 ay nagkakatipon sa aking pangalan, nariyan ako sa gitna nila. Itinuro ko na 3 kami, at kung hahanapin naming makamit ang diwa ng pagtitipon sa kanyang pangalan, naruroon din siya upang patahimikan kami at ituro sa amin kung ano ang gagawin. Hindi naging madali para sa asawang babae na iayon ang kanyang sarili sa iminungkahi ko, ngunit sa pangkalahatan siya ay isang matalino, mataas ang uri ng tao, at sumali siya sa plano. Sa ngayon, pagkatapos ng ilang tahimik na minuto, iminungkahi kong magkapit-bisig kami, at kahit na nasa pampublikong restaurant kami, ay tahimik akong nag-aalay ng panalangin. Sa panalangin ay humingi ako ng patnubay. Humingi ako ng kapayapaan ng isip para kina Bill at Mary, at lumapit pa ako at humiling pa nga ng pagpapala ng Diyos sa bagong hinirang. Nanalangin din ako na si Bill ay makasama sa bagong administrasyon at makapagbigay ng mas epektibong serbisyo kaysa dati. Pagkatapos ng panalangin ay natahimik kami sandali, pagkatapos ay huminga ng malalim ang asawa, at nagsabi,
Oo, sa palagay ko iyon ang paraan upang gawin ito. Nang malaman kong pupunta ka sa amin sa hapunan, natakot ako na sabihin mo sa amin na kumuha isang Kristiyanong posisyon tungkol dito. Sa totoo lang, wala akong ganang gawin iyon. Kumukulo ang loob ko, ngunit syempre napagtanto ko na ang tamang sagot sa problemang ito ay mahahanap sa pamamagitan ng paraan na iyon. Susubukan ko ito ng tapat, kahit mahirap maaaring mangyari. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit wala na ang matindi niyang galit. Paminsan-minsan ay tinitingnan ko ang aking mga kaibigan, at nalaman na kahit na ang lahat ay hindi ganap na ayon sa gusto nila, unti-unti silang naging kontento sa ilalim ng bagong kaayusan. Nagtagumpay sila sa kanilang kabiguan at masamang kalooban. Ipinagtapat pa ni Bill sa akin na gusto niya ang bagong lalaki, at masaya siyang magtrabaho kasama ito. Sinabi niya sa akin na madalas siyang tawagan ng bagong presidente, para sa konsultasyon at tila siya ang sandalan nito. Si Mary ay mabait sa asawa ng Pangulo, at sa katunayan sila ay nagtungo sa lubos na lawak upang maging kooperatiba. Lumipas ang 2 taon. Isang araw dumating ako sa kanilang lungsod at tinawagan sila. Nako, ako ay nasa sabik na halos hindi ako makapagsalita, sabi ni Mary. Nagkomento ako na anumang bagay na maaaring maglagay sa kanya sa ganoong estado ay hindi pangkaraniwang kahalagahan. Hindi pinansin ang pananalitang ito, umiyak siya at sinabi, nangyari ang pinakakahanga-hangang bagay, si Mr. Ganito Ganyan, at binanggit ang pangalan ng presidente, ay napili ng isa pang kumpanya sa isang malaking promosyon para sa isang espesyal na trabaho, na magpapaali sa kanya patungo sa isang mas magandang posisyon, at tinanong niya, ano kaya iyon? Iniabiso lang si Bill na siya ngayon ang pangulo ng kumpanyang ito. Pumunta ka kaagad at magpasalamat tayong tatlo. Nang maglaon, habang nakaupo kami, sinabi ni Bill, alam mo ba, nagsimula kong mapagtanto na ang Kristyanismo ay hindi teoretikal. Sa kahila-hilakbot na pagkakamali na nagawa sana natin, kung hindi natin napunta sa problemang ito ayon sa formula na nakapaloob sa mga turo ni Jesus. Sino sa mundo, tanong niya, ang may pananagutan sa hangal na ideya na ang Kristyanismo ay hindi praktikal? Tandang pananong, hinding-hindi ko nahahayaang magkaroon ng problema nang hindi ito inaatake sa paraang nalutas nating tatlo ang isang ito. Bueno, ilang taon na ang lumipas, at si Mary at Bill ay nagkaroon ng iba pang mga problema, at sa bawat isa sa kanila ay inilapat nila ito. Parehong pamamaraan, palaging may magagandang resulta. Sa pamamaraang, ilagay ito sa mga kamay ng Diyos, natutunan nilang lutisin ng tama ang kanilang mga problema. Ang isa pang mabisang pamamaraan sa paglutas ng problema, ay ang simpleng paraan ng pag-iisip sa Diyos bilang kapareha. Isa sa mga pangunahing katotohanan na itinuro ng Biblia na ang Diyos ay kasama natin. Sa katunayan, ang Kristyanismo ay nagsimula sa konseptong iyon, sapagkat noong isinilang si Hesukristo siya ay tinawag na Emmanuel, na ibig sabihin ay, ang Diyos ay sama sa atin. Itinuturo ng Kristyanismo na sa lahat ng kahirapan, problema, at ang mga pangyayari sa buhay na ito ay ilapit sa Diyos. Maaari tayong makipag-usap sa Kanya, manalig sa Kanya, humingi ng tulong mula sa Kanya, at magkaroon ng hindi matatawaran na pakinabang ng Kanyang interes, suporta, at tulong. Halos lahat ay naniniwala sa pangkalahatang paraan na ito ay totoo, at marami ang nakaranas ng katotohanan ng pananampalatayang ito. Sa pagkuha ng mga tamang solusyon sa iyong mga problema, gayunpaman, ito ay kinakailangan upang pumunta sa isang hakbang na higit pa kaysa sa paniniwalang ito, para sa isa ay dapat aktwal na pagsasanay ang ideya ng presensya. Ugaliing maniwala na ang Diyos ay tunay at aktwal gaya ng iyong asawa, o iyong kasosyo sa negosyo, o iyong pinakamalapit na kaibigan. Ugaliin na makipag-usap sa Kanya sa mga bagay, maniwala na naririnig at iniisip niya ang iyong problema. Ipagpalagay na nalalaman niya sa iyong isipan sa pamamagitan ng kamalayan ng mga wastong ideya, at pananaw na kinakailangan upang malutas ang iyong mga problema. Tiyak na maniwala na sa mga solusyon na ito ay walang pagkakamali, ngunit gagabayan ka sa mga aksyon ayon sa katotohanan na nagreresulta sa mga tamang resulta.
Pinigilan ako ng isang negosyante isang araw pagkatapos ng isang pulong ng Rotary Club, sa isang lungsod sa kanluran kung saan ako nakapagsalita. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na nabasa niya sa isa sa aking mga kolum sa pahayagan, ay tulad ng sinabi niya, ganap na nagpabago ng kanyang saloobin at nailigtas ang kanyang negosyo. Natural na interesado ako at nalulugod na anumang maliit na bagay na sinabi ko ay magdadala ng napakagandang resulta. Medyo nahihirapan ako sa aking negosyo, sabi niya. Sa katunayan, nagsimula itong maging isang napakaseryosong tanong, kung maliligtas ko ba ang aking negosyo. Isang serye ng di makakayang pangyayari kasama ang mga kondisyon sa merkado, at ang mga pagkilos na nakakabawas sa kaayusan ng ekonomiya ng bansa, ay lubos na nakaaapekto sa aking larangan. Binasa ko itong artikulo mo kung saan isinulong mo ang ideya na kunin ang Diyos bilang isang kapareha. Sa tingin ko ginamit mo ng epekto ang pariralang pagsanib sa Diyos. Noong una kong nabasa ito ay tila sa akin ay isang medyo kakaiba na ideya. Paanong ang isang tao sa lupa, isang tao, ay kunin ang Diyos bilang isang katuwang? Bukod dito, noon pa man ay iniisip ko na ang Diyos bilang isang napakalaking nilalang, na higit na malaki kaysa sa tao na ako ay parang isang insekto sa kanyang paningin, ngunit sinasabi mo na dapat kong kunin siya bilang isang kapareha. Ang ideya ay tila kalokohan. Pagkatapos ay ibinigay sa akin ng isang kaibigan ang isa sa iyong mga libro at nakita ko ang mga katulad na ideya na nakakalat sa lahat ng ito. Nagkwento ka ng mga aktwal na kwento ng buhay tungkol sa mga taong sumunod sa payo na ito. Lahat sila ay tila matinong tao, pero hindi pa rin ako kumbinsido. Palagi akong may ideya na ang mga ministro ay mga idealistikong teorista, na wala silang alam tungkol sa negosyo at praktikal na mga gawain. Kaya't medyo, itinapon ko na lang ang ideya tungkol sa iyo, aniya ng may ngiti. Gayunpaman, isang nakakatawang bagay ang nangyari isang araw. Nagpunta ako sa aking opisina ng labis na nalulungkot, na talagang naisip ko na marahil ang pinakamabuting gawin ay ang ilublob ang aking sarili at makalayo sa lahat ng mga problemang tila lubos na bumagsak sa akin. Pagkatapos ay pumasok sa aking isipan ang ideyang ito na kunin ang Diyos bilang isang kapareha. Isinara ko ang pinto, umupo sa aking upuan, at ipinatong ang aking ulo sa aking mga braso sa mesa. Maaari ko ring ipagtapat sa iyo na hindi ako nagdasal ng higit sa 100 beses sa maraming taon. Gayunpaman, tiyak na nanalangin ako sa pagkakataong ito. Sinabi ko sa Panginoon na narinig ko ang ideyang ito tungkol sa pagkuha sa Kanya bilang isang partner, na hindi ko talaga sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, o kung paano ito ginagawa. Sinabi ko sa Kanya na nalulumbay ako, na wala akong makukuhang ideya maliban sa natataranta, na ako ay naguguluhan, at nasisiraan ng loob. Sabi ko, Panginoon, hindi ako makapag-aalok ng marami sa paraan ng isang pakikipagsosyo, ngunit mangyaring sumama sa akin at tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano mo ako matutulungan, ngunit gusto kong tulungan mo ako. Kaya inilalagay ko ngayon ang aking negosyo, ang aking sarili, ang aking pamilya, at ang aking kinabukasan sa iyong mga kamay. Ano man ang iyong sabihin ay gagawin ko. Ni hindi ko alam kung paano ninyo sasabihin sa akin kung ano ang gagawin, ngunit handa akong makinig at susundin ang iyong payo kung gagawin ninyo itong malinaw. Bueno, patuloy niya, iyon ang panalangin. Pagkatapos kong magdasal ay umupo ako sa aking mesa. Inaasahan ko na may mahimalang mangyayari, ngunit walang nangyari. Gayunpaman, bigla akong natahimik at nagpahinga, nakaramdam ng kapayapaan. Walang kakaibang nangyari sa araw na iyon o sa gabing iyon, ngunit sa sumunod na araw nang pumunta ako sa aking opisina, ay nagkaroon ako ng mas maliwanag at mas masaya na pakiramdam kaysa karaniwan. Nagsimula akong magkaroon ng kumpiyansa na magiging tama ang mga bagay. Ito ay mahirap ipaliwanag kung bakit ganoon ang naramdaman ko. Walang pinagkaiba. Sa katunayan, maaari mo pang sabihin na mas lumala pa ang mga bagay, ngunit may nagbago kahit nakakaunti. Ang pakiramdam ng kapayapaan ay nanatili sa akin at nagsimula akong makaramdam ng mas mabuti. Patuloy akong nagdarasal araw-araw at nakikipag-usap sa Diyos tulad ng ginagawa ko sa isang kapareha.
Hindi sila mga panalangin sa simbahan, simpleng pag-uusap lamang ng tao. Pagkatapos isang araw sa aking opisina, biglang may lumitaw na ideya sa aking isip. Parang toast na lumalabas sa isang toaster. Sabi ko sa sarili ko, well, ano ang alam mo tungkol dyan? Dahil ito ay isang bagay na hindi kailanman nangyari sa akin, ngunit alam ko kaagad na ito lamang ang pamamaraan na dapat sundin. Kung bakit hindi ko naisip ito noon pa man ay wala akong kahit kaunting ideya. Ang isipan ko ay tila nakatali, siguro parang hindi nagfu-function ng maayos ang aking isipan. Sinunod ko naman agad yung kutob ko. Tapos huminto ako. Hindi iyon isang kutob, iyon ay ang aking partner na nagsasalita sa akin. Agad kong inilagay ang ideyang ito at nagsimulang gumalaw ang mga bagay. Ang mga bagong ideya ay nagsimulang umagos mula sa aking isipan, at sa kabila ng mga kondisyon, nagsimulang bumalik ang negosyo sa maayos na kalagayan. Ngayon ang pangkalahatang sitwasyon ay bumuti ng malaki, at wala na ako sa kagubatan. Pagkatapos ay sinabi niya, wala akong alam tungkol sa pangangaral o tungkol sa pagsusulat ng uri ng mga aklat na iyong isinusulat, o anumang mga aklat tungkol sa bagay na iyon, ngunit hayaan mong sabihin ko ito sa iyo, sa tuwing magkakaroon ka ng pagkakataong makipag-usap sa mga negosyante, sabihin sa kanila na kung gagawin nilang katuwang ang Diyos sa kanilang negosyo, makakakuha sila ng mas maraming magagandang ideya kaysa sa magagamit nila, at maaari nilang gawing asset ang mga ideyang iyon. Hindi lang pera ang ibig kong sabihin, sabi niya, bagamat isang paraan para makakuha ng magandang kita sa iyong pamumuhunan, naniniwala ako, na ang pagkuha ng mga ideyang ginagabayan ng Diyos. Ngunit sabihin sa kanila na ang paraan ng pakikipag-partner sa Diyos ay ang paraan upang malutas ng tama ang kanilang mga problema. Ang insidenteng ito ay isa lamang sa maraming katulad na pagpapakita ng batas, ng divine-human relationship na gumagana mismo sa mga praktikal na gawain. Hindi ko masyadong madiin ang pagiging epektibo ng pamamaraang ito ng paglutas ng problema. Nagdulot ito ng mga kamangha-manghang resulta sa maraming kaso na aking naobserbahan. Sa napakahalagang negosyo ng paglutas ng mga personal na problema, mahalaga, una sa lahat, na mapagtanto na ang kapangyarihang lutisin ang mga ito ay likas sa loob mo. Pangalawa, kailangan na gumawa at maisakatuparan ang isang plano. Ang espiritual at emosyonal na kawalan ng plano ay isang tiyak na dahilan para sa pagkabigo ng maraming tao, na matagumpay na matugunan ang kanilang mga personal na problema. Sinabi sa akin ng isang executive ng negosyo na inilalagay niya ang kanyang pag-asa sa mga kapangyarihang pang-emerhensya ng utak ng tao. Ito ay kanyang teorya, at isang matibay na teorya, na ang isang tao ay nagtataglay ng mga karagdagang kapangyarihan, na maaaring makuha at magamit sa ilalim ng mga sitwasyong pang-emergency, natutulog, ngunit sa ilalim ng pambihirang mga pangyayari ang personalidad ay magagawa, kapag tinawag, na maghatid ng karagdagang kapangyarihan kung kinakailangan. Ang isang tao na bumuo ng isang gumaganang pananampalataya, ay hindi pinapayagan ang mga kapangyarihang ito na matulog, ngunit sa proporsyon sa kanyang pananampalataya ay nagdudulot ng marami sa kanila sa paglalaro na may kaugnayan sa normal na aktibidad. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang ilang tao ay nagpapakita ng higit na puwersa kaysa sa iba, sa pang-araw-araw na pangangailangan at sa isang krisis. Nakaugalian na nilang gumamit ng mga kapangyarihan na kung hindi man, ay hindi papansinin maliban sa ilang kapansin-pansing pangangailangan. Kapag lumitaw ang isang mahirap na sitwasyon, alam mo ba kung paano ito matugunan? Mayroon ka bang malinaw na paraan na plano para sa paglutas, ng mga hindi pangkaraniwang mahihirap na problema habang umuunlad ang mga ito? Maraming tao ang nagpapatuloy sa isang hit or miss na paraan, at sa kasamaang palad, kadalasan ay nakakaligtaan sila. Hindi ko masyadong mahikayat ang kahalagahan ng isang nakaplanong paggamit ng iyong mas malalaking kapangyarihan sa pagharap sa mga problema. Bilang karagdagan sa paraan ng 2 o 3 na nagdarasal ng magkasama sa pamamaraan na pagsuko ng Diyos, at ang pagtatatag ng pakikipagtulungan sa Diyos at ang kahalagahan ng isang plano upang kunin, at gamitin ang mga pang-emergency na panloob na kapangyarihan,
mayroon pa ring isa pang napakalaking pamamaraan, ang pagsasagawa ng mga saloobin sa pananampalataya. Nagbasa ako ng Biblia sa loob ng maraming taon bago ko naisip, na sinusubukan kong sabihin sa akin na kung magkakaroon ako ng pananampalataya, at talagang magkakaroon ako nito. Malalampasan ko ang lahat ng paghihirap ko, harapin ang bawat sitwasyon, malampasan ang bawat pagkatalo, at lutisin ang lahat ng nakalilitong problema ng aking buhay. Ang araw na napagtanto ko ito ay isa sa pinakadakila sa aking buhay. Walang alinlangan na maraming tao ang magbabasa ng aklat na ito na hindi kailanman nakakuha ng pananampalatayang ideya ng pamumuhay. Ngunit umaasa akong makukuha mo ito ngayon, dahil ang pamamaraan ng pananampalataya ay walang alinlangan, na isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan sa mundo na may kinalaman sa matagumpay na pag-uugali ng buhay ng tao. Sa buong Biblia ang katotohanan ay paulit-ulit na binibigyang diin. Mateo Kapitulo 17 versikulo 20, kung mayroon kayong pananampalataya kahit katulad lang ng butil ng mastasa, wala nang imposible sa inyo. Ang ibig sabihin ng Biblia ay ganap, totoo, at literal. Ito ay hindi isang ilusyon, ito ay hindi isang pantasya. Ito ay hindi isang ilustrasyon, ni isang simbolo, o isang metapora, ngunit ganap na katotohanan. Ang pananampalataya, maging isang butil ng mastasa, ay malulutas ang iyong mga problema, anuman sa iyong mga problema, at lahat ng iyong mga problema, kung naniniwala ka dito. At isagawa ito. Mateo Kapitulo 9 versikulo 29, ayon sa iyong pananampalataya, mangyari ito sa iyo. Ang hinihiling ay pananampalataya, at tuwirang ayon sa pananalig na mayroon ka, at pag ginamit mo ay magkakaroon ka ng mga resulta. Ang maliit na pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng maliliit na resulta, ang katamtamang pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng mga katamtamang resulta, ang mahusay na pananampalataya ay nagbibigay sa iyo ng magagandang resulta. Ngunit sa kabutihang loob ng makapangyarihang Diyos, kung mayroon ka lamang pananampalataya na sinasagisag ng isang butil ng mastasa, ito ay gagawa ng mga kamangha-manghang bagay sa paglutas ng iyong mga problema. Halimbawa, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang nakakakilig na kwento, ng mga kaibigan kong sina Maurice at Mary Alice Flint. Nakilala ko sila sa isang naunang aklat ko, na A Guide to Confident Living, ay na-condensed sa Liberty Magazine. Si Maurice Flint sa oras na iyon ay nabigo, at nabigo ng husto. Hindi lamang siya nabigo sa kanyang trabaho, kundi bilang isang tao. Napuno siya ng takot at sama ng loob at isa siya sa mga pinakanegatibong tao na nakatagpo ko. Siya ay pinagkalooban ng isang magandang personalidad at sa puso ay isang kahangahangang tao, simple, ngunit inayos lang niya ang kanyang buhay, pag-amin niya. Binasa niya ang condensation ng aklat kung saan binibigyang diin ang ideya ng pananampalataya ng buto ng mastasa. Sa oras na ito siya ay nakatira sa Philadelphia kasama ang kanyang pamilya, isang asawa at 2 anak na lalaki. Tumawag siya sa aking simbahan sa New York, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi siya nakipag-ugnayan sa aking sekretarya. Binanggit ko ito para ipakita ang nagbabago na niyang mental na ugali, para sa normal na hindi na siya tatawag sa pangalawang pagkakataon, dahil nakalulungkot niyang ugali na isuko ang lahat pagkatapos ng mahinang pagsisikap, ngunit sa pagkakataong ito ay nagtiyaga siya hanggang sa makamit niya at makuha ang impormasyon. Kaugnay sa oras ng mga serbisyo sa simbahan. Nang sumunod na linggo ay nagmaneho siya mula Philadelphia patungong New York kasama ang kanyang pamilya para magsimba, na patuloy niyang ginagawa kahit sa pinakamasamang panahon. Sa isang panayam kalaunan ay sinabi niya sa akin ang kanyang kwento ng buhay ng buong detalye, at tinanong kung sa tingin ko ay magagawa niya ang anumang bagay sa kanyang sarili. Ang mga problema sa pera, sa mga sitwasyon, sa mga utang, sa hinaharap, at pangunahi sa kanyang sarili ay napakasalimuot at siya ay labis na nalulula sa kahirapan, na itinuring niya ang sitwasyon bilang ganap na walang pag-asa. Tiniyak ko sa kanya na kung personal niyang ituwid ang kanyang sarili, at iayon ang kanyang pag-iisip sa pattern ng pag-iisip ng Diyos, at kung matututo siya at gagamitin ang pamamaraan ng pananampalataya, lahat ng kanyang mga problema ay malulutas.
Isang saloobin na kapwa nila dapat alisin sa kanilang isipan ng kanyang asawa ay ang sama ng loob. Sila'y nababagot sa lahat at lalong matindi ang galit sa ilan. Sila ay nasa kanilang kasalukuyang malungkot na kalagayan, kaya nangatuwiran sila sa kanilang sakit na pag-iisip, hindi dahil sa anumang kabiguan sa kanilang bahagi, kundi dahil sa maruming kasunduan na ibinigay sa kanila ng ibang tao. Talagang nakahiga sila sa kama sa gabi na sinasabi sa isa't isa kung ano ang gusto nilang sabihin sa ibang tao bilang pang-iinsulto. Sa ganitong hindi malusog na kapaligiran sinubukan nilang makahanap ng tulog at pahinga, ngunit walang matagumpay na resulta. Talagang kinuha ni Maurice Flint ang ideya ng pananampalataya. Hinawakan niya ito na parang wala. Ang kanyang mga reaksyon ay mahina, syempre, dahil ang kanyang kapangyarihan ay hindi organisado. Noong una ay hindi niya magawang mag-isip ng may anumang kapangyarihan, o puwersa dahil sa kanyang ugali na negatibo, ngunit pinanghahawakan niya ng buong tatag, kahit desperado, sa ideya na kung mayroon kang pananampalataya bilang isang butil ng mostasa, walang imposible. Sa anong puwersa niya nakuha niya ang pananampalataya? Mangyari pa, unti-unting tumaas ang kakayahan niyang magkaroon ng pananampalataya habang ginagawa niya ito. Isang gabi, pumunta siya sa kusina kung saan naghuhugas ng pinggan ang kanyang asawa. Sabi niya, ang ideya ng pananampalataya ay medyo madali kapag linggo sa simbahan, ngunit hindi ko ito mahawakan. Ito ay nawawala. Inisip ko na kung maaari akong magdala ng buto ng mustasa sa aking bulsa, nararamdaman ko ito kapag nagsimula akong manghina, at makakatulong iyon sa akin na magkaroon ng pananampalataya. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang asawa, mayroon ba tayong alinman sa mga buto ng mustasa na iyon, o ito ba ay isang bagay lamang na binanggit sa Biblia? Mayroon bang mga buto ng mustasa ngayon? Natawa siya at sinabing, mayroon akong ilan dito sa isang garapon ng atsara. Kumuha siya ng isa at ibinigay sa kanya. Hindi mo ba alam, Maurice, sabi ni Mary Alice, na hindi mo kailangan ng aktwal na buto ng mustasa. Simbolo lamang iyon ng isang ideya. Wala akong alam dyan, sagot niya. May nakasulat na buto ng mustasa sa Biblia at iyon ang gusto ko. Siguro kailangan ko ang simbolo upang makakuha ng pananampalataya. Tiningnan niya ito sa palad at nagtatakang sinabi, iyan lang ba ang pananampalatayang kailangan ko, kaunting halaga lang na tulad nitong munting butil ng mustasa. Hinawakan niya ito saglit at pagkatapos ay inilagay sa kanyang bulsa, at sinabing, kapag natagpuan ko lang ang paraan na to sa loob ng araw, magpapatuloy ako sa pagsasanay sa ideyang ito ng pananampalataya. Ngunit ang binhi ay napakaliit kaya nawala ito, at babalik siya sa garapon ng atsara para sa isa pa, ngunit mawawala rin ito. Isang araw nang ang isa pang buto ay nawala sa kanyang bulsa, ang ideya ay dumating sa kanya, bakit hindi niya ilagay ang butil ng mustasa sa isang plastik na bola? Maaari niyang dalhin ang bowlang ito sa kanyang bulsa o ilagay ito sa kanyang kadena ng relo para ipaalala sa kanya na kung siya ay may pananampalataya na gaya ng butil ng mustasa, walang magiging imposible sa kanya. Kumonsulta siya sa isang di umano'y eksperto sa mga plastik, at tinanong kung paano magpasok ng buto ng mustasa sa isang plastik na bola. Sinabi ng eksperto na hindi ito maaaring gawin sa kadahilanang hindi pa ito nagawa ng walang dahilan. Si Flint ay may sapat na pananampalataya sa oras na ito upang maniwala na kung siya ay may pananampalataya, kahit na isang butil ng mustasa, maaari niyang ilagay ang isang buto ng mustasa sa isang plastik na bola. Pumasok siya sa trabaho, at pinananatili ito ng ilang linggo, at sa wakas ay nagtagumpay. Gumawa siya ng ilang piraso ng costume na alahas, kwintas, bowpin, keychain, bracelet, at ipinadala sa akin. Ang mga ito ay maganda, at sa bawat isa ay kumikinang ang translucent na bola na may buto ng mustasa sa loob. Sa bawat isa ay isang card na may pamagat na mustard seed remembrancer. Sinabi rin ng card kung paano magagamit ang piraso ng alahas na ito, kung paano ipaalala ng buto ng mustasa ang nagsusuot na, kung siya ay may pananampalataya, walang imposible. Tinanong niya ako kung sa tingin ko ay maaaring ipagbili ang mga artikulong ito. Hindi ako dalubhasa sa mga ganitong bagay kaya ipinakita ko ang mga ito kay Grace Orsler,
consulting editor ng Guideposts Magazine. Dinala niya ang mga alahas sa aming magkakaibigan, si Mr. Walter Hoving, presidente ng Bonwit Teller Department Store, isa sa mga pinakadakilang executive sa bansa. Nakita niya kaagad ang mga posibilidad sa proyektong ito. Isipin ang aking pagkamangha at tuwa ng sa New York papers, makalipas ang ilang araw ay may dalawang hanay na advertisement na nagbabasa, simbolo ng pananampalataya. Isang tunay na buto ng mostasa na nakapaloob sa kumikinang na salamin, ay gumagawa ng isang pulse heiress na may tunay na kahulugan. At sa patalastas ay ang talata ng kasulatan, kung kayo ay may pananampalataya na kasing laki ng butil ng mostasa, walang magiging imposible sa inyo. Mateo Kapitulo 17 versikulo 20, ang mga artikulong ito ay ibinebenta na parang mainit na mga cake. Ngayon, daan-daang magagaling na department store at tindahan sa buong bansa ang nahihirapang panatilihin ang mga ito sa stock. May pabrika sina Mr. at Mrs. Flint sa isang Midwestern city na gumagawa ng mustard seed remembrancers. Nakapagtataka, hindi ba? Ang isang nabigo ay pumupunta sa simbahan, nakarinig ng teksto mula sa Biblia, at lumikha ng isang magandang negosyo. Marahil ay mas mabuting makinig ka ng mas mabuti sa pagbabasa ng Biblia at sa misa sa susunod na pagpunta mo sa simbahan. Marahil ay magkakaroon ka rin ng ideya na muling bubuo hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa iyong negosyo. Ang pananampalataya sa pagkakataong ito ay lumikha ng isang negosyo, para sa pagmamanupaktura at pamamahagi ng isang produkto na nakatulong, at makakatulong sa libu-libong tao. Napakasikat at epektibo kaya ito ay ginaya ng iba, ngunit ang Flint Mustard Seed Remembrancer, ang orihinal. Ang kwento ng mga buhay na binago ng maliit na aparatong ito ay isa sa mga pinakaromantikong espiritual na kwento ng henerasyong ito. Ngunit ang epekto kina Maurice at Mary Alice Flint, ang pagbabago ng kanilang buhay, ang muling paggawa ng kanilang mga karakter, ang pagpapalabas ng kanilang mga personalidad. Ito ay isang kapana-panabik na pagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi na sila negatibo, positibo na sila. Hindi na sila natatalo, nagwagi na sila. Hindi na sila galit. Nadaig nila ang sama ng loob at puno ng pagmamahal ang kanilang mga puso. Sila ay mga bagong tao na may bagong pananaw at bagong pakiramdam ng kapangyarihan. Dalawa sila sa pinaka-inspiring na tao na nakilala ko. Tanungin sina Maurice at Mary Alice Flint kung paano malutas ng tama ang isang problema. Sasabihin nila sa iyo, magkaroon ng pananampalataya, magkaroon ng pananampalataya. At maniwala ka sa akin. Habang binabasa mo ang kwentong ito ay nasabi mo sa iyong sarili ng negatibo, at iyon ay pagiging negatibo, ang Flints ay hindi kailanman naging masama tulad ko, hayaan mong sabihin ko sa iyo na halos hindi ko nakita ang sinuman na kasing sama ng Flints. At hayaan kong sabihin pa na kahit gaano kadesperado ang iyong sitwasyon, kung gagamitin mo ang 4 na pamamaraan na nakabalangkas sa kabanatang ito, tulad ng ginawa ng mga Flints, tulad mo ay malulutas ng tama ang iyong problema. Sa kabanatang ito sinubukan kong magpakita ng iba't ibang paraan para sa paglutas ng problema. Ngayon nais kong magbigay ng 10 simpleng mungkahi, bilang isang konkretong pamamaraan na gagamitin sa pangkalahatan sa paglutas ng iyong mga problema. 1. Maniwala na sa bawat problema ay may solusyon. 2. Manatiling kalmado. Hinaharang ng tensyon ang daloy ng kapangyarihan ng pag-iisip. Ang iyong utak ay hindi maaaring gumana ng mahusay sa ilalim ng stress. Subukan mong harapin ang iyong problema ng maayos. 3. Huwag pilitin ang sagot. Panatilihing nakaka-relax ang iyong isip upang ang solusyon ay magbukas at maging malinaw. 4. Ipunan ang lahat ng mga katotohanan ng walang kinikilingan, impersonal, at judicial. 5. Isulat ang mga katotohanan ito sa papel. Nililinaw nito ang iyong pag-iisip, dinadala ang iba't ibang elemento sa maayos na sistema. Nakikita mo pati na rin ang isip. Ang problema ay nagiging layunin, hindi pang sarili. 6. Ipagdasal ang iyong problema, na pinagtitibay na ang Diyos ay magpapakislap ng liwanag sa iyong isipan. 7. Maniwala at humingi ng patnubay ng Diyos sa pangako ng 3 awit, patnubayan mo ako sa pamamagitan ng iyong payo.
8. Magtiwala sa kakayahan ng insight at kutob. 9. Pumunta sa simbahan at hayaan ang iyong subconscious na magtrabaho sa problema habang naaayon ka sa mood ng pagsamba. Ang malikhaing espiritual na pag-iisip ay may kamangha-manghang kapangyarihan upang magbigay ng tamang mga sagot. 10. Kung susundin mo ng tapat ang mga hakbang na ito, kung gayon ang sagot na nabubuo sa iyong isip, o naganap, ay ang tamang sagot sa iyong problema. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated